Patawid na ang SUV na yan nang biglang masagi ng motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot at tumilapon pa ng ilang metro ang motor. Sugatan at baliang tadyang ng rider na isinugod sa ospital. Nagkaareglo na raw ang magkabilang panig ayon sa mga pulis. Halos 2 taon nang inirereklamo ang madalas na kawalan ng tubig ng ilang taga Bae at Los Baños, Laguna. Kapag may tubig naman, marumi at meron pa raw kalawang. Ang masaklap pa, tuloy ang paniningil sa kanila. May special report si Katrina Son. Ang tubig ang isa sa pinakamahalagang pang-araw-araw na pangangailangan. Pero paano kung halos araw-araw kailangan mong mag-igip sa poso o pumila sa rasyon? Ganyan ang buhay ng ilang taga-Bae, Laguna. Sabi ni Shirley Cabate ng Barangay Dila, kung magkaroon man ng tulo sa gripo, marumi ang lumalabas. Hindi magamit panluto o panligo. May kalawang siyang nalabas. Ganun ang tubig dito, buhangin. Natatakot naman para sa 3 anak si Honey Rose Alcantara. Malimit daw kasing may kalawang ang tubig sa gripo. Mahina ang patak ng tubig, malakas pa yung ihi ko. Pangamba ko na magkaroon sila ng sakit dahil lang sa tubig. Sa datos ng LGU, 13 sa 15 barangay ng Bae ang apektado ng problema sa tubig. Sa Los Baños, madalas ding walang supply sa gripo. Pasalamat din daw sila na umuulan tuwing hapon. Tubig ulan daw ang ginagamit nilang pansaing o pangsabaw sa lutuin. Ramdam po namin yung mga sakit sa katawan, sa kabubuhat. Sa gabi po namin nararamdaman. Kung malinis lang po ang kanal, di sa kanal po kami kukuha. Hirap din sila sa paglalaba. Kami na po nag-a-adjust sa oras ng paglalaba, imbis na sa tanghali, madaling araw na po. Taon na nga ang binibilang ng problema sa tubig ng ilang mga barangay dito sa Los Baños, Laguna. Kasama na nga riyan ang barangay Tuntungin, Putho, Purok 1. Ngunit mas lumalaraw ang kanilang problema ngayong buwan dahil bibihira na lang may tumulo na tubig sa kanilang mga gripo. Depende nga doon sa posisyon nung purok o nung lugar na kinaroroonan ng mga households. Meron namang talagang pagka medyo mababa ay maaga nagkakameron sa kanila kahit walang masyadong pressure. Yung sa medyo pataas, ilan yung purok na medyo pataas dyan, so wala talaga. Sa poso na lang kami kumukuha kasi minsan yung dinadala sa amin madumi. Hindi namin magamit sa pagkain. Panawagan ng mga residente, bigyang pansin ng Laguna Water District Aquatic Resources Corporation o LARC ang kanilang kalbaryo. Sa pahayag ng Manila Water Philippines Ventures na siyang bagong mangangasiwa ng operasyon ng LARC, batid nila ang reklamong inihain patungkol sa LARC. Masusi raw nilang sinusuri ang mga issue para makabuo ng mga plano para mapaganda ang serbisyo. Humihingi rin sila ng pangunawa sa mga customer ng LARC. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga LGU ng Los Baños at Bae. Personal kaming nagdala ng sulat sa Los Baños LGU. Pero ayon sa Office of the Mayor, tatagal ng 1 linggo bago makapag-set ng appointment sa alkalde. Pinuntahan din namin ang LGU ng Bae. Pero busy pa raw lahat at wala pang makapagbibigay ng pahayag. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inirereklamo ang isang opisyal ng barangay sa Davao del Sur matapos umanong kaltasan ang ayuda ng DSWD sa isang buntis. 10,000 piso ang nakuhang ayuda ng buntis sa DSWD pero mahigit 1,000 piso na lang ang ibinalik ng barangay official. May report si Marisol Abduraman. Kahapon sa DSWD. Masayang ibinila ng babaeng yan ang ayuda na tanggap niya mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS ng DSWD sa Davao del Sur. 8, 9, 10. 10,000 guys. 10,000 piso ang inilabas niya sa sobrang ibinigay sa kanya sa payout noong June 6. Malaking tulong sana lalo't siya ay buntis. Pero sa sumunod niyang video, luhaan niyang ibinalita na 1,500 na lang ang natira sa kanyang ayuda. Sakit kayo, grabe ka!
Kaya grabe yung butila dito. Sa maluoy buntis pa dyan ko. Sabi ng buntis, ipinatawag siya ng barangay at kinuha ang kanyang ayuda. Nang ibalik ito sa kanya ng isang opisyal ng barangay, kinaltasan na ng 8,500 pesos. Nag-viral ang post sa social media at nakarating na rin sa DSWD. Sumbong ng buntis sa DSWD, sinabi ng barangay na kinaltasan ang kanyang ayuda para mas marami raw ang makatanggap ng ayuda. Pero binigyang diin ng DSWD na ang ibinibigay na cash assistance ay para lamang sa benepisyaryong pinagkakalooban nito. Ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sampahan ng reklamo ang barangay official na kumuha umano ng ayuda ng buntis. Ongoing na fina-file yung affidavit of complaint. Magiging co-complainan tayo. Nakikita natin na may grave abuse of authority. Tinitignan din natin yung under criminal, yung graft and corruption at coercion kasi maaari namang yan na mag-fall under robbery. Panawagan ng DSWD sa publiko, kung may mananamantala sa ayudang ibinibigay nila, magsumbong. Magsilbi sana itong babala sa lahat, mapa-government employee ka man or government official. Sinusubukan pang kunin ang panig ng itinuturong barangay official. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang isang lalaki matapos ibalibag nang nagsangla sa kanya ng cellphone sa Cebu City. Pabala po, sensitibong video ang inyong mapapanood. May exclusive report si John Consulta. Inyo, nag-aaway sila. Nakaupo sa motosiklo habang nagsiselfone ang lalaking yan sa Cebu City. Maya-maya, lumapit sa kanya ang isang lalaki para tubusin ang isinanla sa kanyang cellphone. Pero ang cellphone, isinanla rin pala niya sa iba. Sa sobrang galit, tinipa ng suspect ang motosiklo. Binalibag din ito sa semento ang biktima kaya nabagok ang ulo. Tumakas ang suspect pero agad ding nahuli. Naharap siya sa kasong murder. Humingi siya ng tawad sa nagawa. Wala ng buhay ang isang negosyanteng senior citizen nang matagpuan sa kanyang bahay sa loob ng pagkabay-aring resort sa Bawan, Batangas. Pinalo siya ng face sa mukha ayon sa mga pulis. Ang suspect dating katiwala raw sa resort ng biktima. Tangkang pagnanakaw ang isa sa tinitingnang motibo sa krimen. Tinutugis pa ang suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng tawad ang jeepney driver na inireklamo sa LTFRB ng pasaherong pilit umanong pinababa dahil sa kanyang timbang. Pag-amin ng tsuper at ng kanyang misis, totoong sinabi nilang bawal ang mataba sa kanilang jeep at pinababa nga raw si Joy Gutierrez. Paliwanag nila dati na nilang naging pasahero si Gutierrez at nakasagutan na rin nila noon. Kaya para hindi na maulit ang sagutan, pinababa nila si Gutierrez noong Biyernes. Bago raw kinuna ng viral video, sinabihan daw nila si Gutierrez o sinabihan daw sila ni Gutierrez na kolorum ang kanilang jeep. Aminado raw ang mag-asawa na mali ang kanilang nagawa. Pero reklamo ng mag-asawa, nasaktan din sila sa post ni Gutierrez at 3 araw na hindi nakapasada dahil sa takot. Dadalo raw ang mag-asawa sa pagdinig sa LTFRB sa June 14. Planong ireklamo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga pulis na nagsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Tinawag ng grupo na excessive at overkill ang paraan ng pagsisilbi ng warrant na ikinasugat umano ng 3 miyembro. Siyam na iba naman ang pinusasan sa operasyon ng Glory Mountain. Kinundi na rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay kalabisan sa operasyon. Nananawagan din si Vice President Sara Duterte ng anyay makataong pagpapairal ng batas. Ayon sa Police Regional Office 11, 6 ang kanilang inaresto pero pinakawalan din. Inihahanda na ang reklamong obstruction of justice laban sa kanila. 2 menor de edad ang nirescue umano sa operasyon sa Glory Mountain. Patuloy namang nakabantay ang PNP Special Action Force ilang metro mula sa gate ng Prayer Mountain. Iba't ibang aktibidad ang idinaos para sariwain ang kasaysayan ng Pilipinas bago ang Araw ng Kalayaan bukas. Nagkaroon ng film showing sa Quirino Grandstand sa Maynila. Kabilang sa ipinalabas ang pelikulang Bonifacio, ang unang pangulo na pinagbidahan ni Senator Robin Padilla. Idinaan naman sa pagsayaw ang pagpapamalas ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Sa direksyon ni National Artist for Dance na si Alice Reyes,
Itinampok sa Sayaw Tungo sa Kalayaan ang pamumuhay ng sinaunang Pilipino. Pananakop ng mga Espanyol, paglaban ng mga Pilipino para sa kasarilan hanggang sa mga hamon ng modernong panahon. Kabilang sa mga nanood si First Lady Liza Araneta Marcos. Relaxing views, sariwang hangin at side trip sa Flower Farm. Yan ang handog ng Mount Olis sa Atok, Benguet. G tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Kaway-kaway dito sa Paway, Atok, Benguet. Masdan ang relaxing scenic view mula sa tuktok ng Mount Olis. Kaya naman itong si Sherwin, inagahan ang gising kasama ang barkada para maabutan ang pagsikat ng araw. Mula Baguio City proper, 2 to 3 hours ang biyahe para maakyat ang bundok. Fresh na ang hangin. Fresh pa ang mabibiling gulay sa farm. Kung overnight camping ang trip, pwede rin yan sa Mount Olis. Since ito ay isa sa binibisita ng mga turista, local and international, may mga nagka-camping din dito tulad ng inyong nakikita sa aking likuran. Yan. Pagbaba ng bundok, madadaanan ng Northern Flower Farm. G tayo dyan! Ituloy naman natin ang adventure sa Bagamanok, Catanduanes at bisitahin ang tinatawag na Fertility Islet. Pinaniniwala ang nagmimilagro para sa mga mag-asawang nahihirapang magkaanak. Para lang siyang statue na biglang lumitaw sa dagat. So, very amazing po yung itsura niya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's official! Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 at The Voice Kids coach na si Stel magsasama sa 2-night concert. Shooting ng pelikulang Balota ni Marian Rivera tapos na. Parang dito ko yata na-experience ang lahat ng hindi ko pa na-experience sa buong buhay ko in showbiz. Marian, excited din sa peak ng kwento ng may guardian alien. Lalo na sa pagtanggap ng fans sa pagiging kontrabida sa kanya ni Gabby Eigenman. Ilang Pinay beauty queens, elegant and classy sa modern Filipiniana na tampok sa Ternocon 2024. Jean ng BTS, lalabas na ng military bukas. Big hit music, nakiusap sa army na wag magpunta sa camp para maiwasan ang overcrowding. Jennie ng Blackpink nag-debut sa runway para sa isang luxury brand. War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nahilang inner child ng isang barkada sa Cebu. Ang kanila kasing bonding nauwi sa paglalaro ng takip silim. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Shhh! Bawal ang maingay. Baka mataya ka. Ang magkaibigang ito mula Cebu tila nagbalik sa pagkabata sa kanilang overnight trip. Matapos ang pregame, oras na para sa totoong laro. Ang kanilang game of choice, takip silim. Kaya ilag kung ilag, ang isang ito dumapa na. May nadulas din sa kakaiwas. Comment ng ilang netizen, nakakahil ang inner child ng video. May nag-share pa ng kanilang memory sa paglalaro. Ginawa namin to dati. Pagtalon ng pinsan ko, gumiba yung floor, nahulog siya sa basement. Diyos ko, ginawa namin to. Nasa 30-ish-year-old na kami lahat. Nakakapagod at nakakahingal. Nagkakilala ang magbabarkada noong elementary at nanatiling magkaibigan for almost 15 years. Ang kanilang friendship, taliwas daw sa laro na nag-iiwasan dahil ang kanilang bond nalampasan na ang iba't ibang yugto ng buhay. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.